Hello! Good evening, good morning to all of you mga kabibi. Magbabatiin ko po ngayon, nandito tayo, magtsika-tsikahan tayo ngayon dito sa Hokkaido. Ngayon po, isi-share ko po, bago ko po isi-share sa inyo mga kabibi, babatiin po kayo kung saan kayo sulok-sulukan ngayon. At sana hanggang katapusan panoorin nyo ito para malaman nyo kung bakit ba nyo, kung bakit po ba nagustuhan dito sa lugar dito sa Japan. Kung bakit, ano ba yun, diba? Siguro, marami kayo nakikita dito ng mga vlogger dito na talagang napakaganda yung mga vlog nila. Pero yun sa akin naman, iba naman to. Gusto ko lang po na malaman nyo yung totoo talaga na kung bakit na gusto ko dito ang buhay-buhay sa Japan. Sana po hanggang katapusan panoorin po para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin, di ba? O sige, tara na. Today is August 24 at alas 9 ng gabi at ngayon mag-uumpisa tayo ngayon tungkol po sa chika-chikahan natin. Ang pag-uusapan natin dito sa tema ko ngayon ay tungkol po sa ano po yung nagustuhan ko dito po sa Japan. Tatlong klase po ang i-share ko po sa inyo. At pinag-anuhan ko po dito kung ano yung dito yung pinaka number 1, number 2 at number 3. Ngayon, bago ko po isi-share po sa inyo itong nagustuhan kong tatlong klase po na ditong pamumuhay, komportable ang pamumuhay dito sa Japan mga kabibi. At sana po mag-i-subscribe naman kayo. I-subscribe naman nyo ako, lalo na yung mga baguhan natin na mga nanonood sa video ko po. At i-subscribe naman nyo ako para po laman nyo kung ano yung ibig sabihin, lumalabas yung mga luma kong video, makikita po nyo doon. Sana panoorin nyo at sana paki-subscribe naman ha. O sige, hanggang katapusan panoorin nyo. Ngayon po mga kabibi, ang isi-share ko po sa inyo ay tatlong klase po itong isi-share ko po sa inyo. Yung tungkol po sa, yung una po ay Medicare. Tapos yung pangatlo naman yung komportable yung pagkilos-kilos. Tapos yung pangatlo naman ay tungkol po sa resident certificate. Yan tatlo lang po ang nagustuhan ko po. Yung pinaka-favorito ko po na isi-share ko po sa inyo ngayong araw na to. Para po maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng kung sa tawag sa atin doon sa Pilipinas, PhilHealth, di ba? Medicare, ganun sa English, di ba? Ngayon, isi-share ko po sa inyo. Una, ang pinaka-number 1 na yung sasabihin ko sa inyo, di ba? Panoorin naman yung hanggang katapusan at paki-subscribe naman. O sige, yung una muna sasabihin ko. Ang una kong sasabihin po sa inyo ay tungkol po sa Medicare. Ang Medicare po dito po sa Japan mga kabibi ay magagamit mo lahat ng klaseng sakit. At dito lang po sa local, dito lang po sa Japan na pwede mo magamit ang Medicare. Hindi po pwedeng gamitin mo sa ibang bansa. Dito lang po sa Japan. Bali po, itong pag once na mayroon ka pong Medicare dito sa Japan, mga kabibi, ang Medicare po dito sa Japan, lahat ng klaseng sakit ay nagagamit. Operahan ka, makonfine ka, mga malalaking sakit. Lahat na po yun magagamit. At yung Medicare po yun, pag ginagamit mo yan sa lahat ng klase, ay halimbawa, magbibil ka ng 10 lapad, bill po sa hospital, na-confine ka, di ba? Or na-opera ka, o something else, mga ganyan-ganyan. Example lang itong sasabihin ko po sa inyo, di ba? Bali po, ang bill mo sa hospital ay 10 lapad. Lahat-lahat na yan, nakalagay na yan doon, bill 10 lapad, di ba? Ang babayaran mo po doon, mga kabibi, ay 3 lapad lang po. Kasi 30% lang po ang bayaran mo doon. Bali, ang 70% po, ikakat na po yan doon sa company, kung saan ka nagpapa-registered ng Medicare mo doon, sila na po ang magbabayad doon sa 70%. Bali, ang 30% po ay tayo ang magbabayad. For example, nasa hospital ka na, kinocompute na yung bill mo, kung magkano ba yung bill mo sa na-confine ka, di ba? Tapos ilalagay mo yun, 10 lapad, bibigyan ka ng isang papel, di ba? 10 lapad. Nakalagay doon yung
10 lapad po mga kabibi, 10 lapad. Tapos nandoon kung ano yung ginagamitan, gamot, tapos yung pagkain, lahat-lahat na po yun. Tapos mga pajama, kasi yung pajama may bayad po yun sa malalaking ospital, yung nakasuot kang pajama. Kasi karamihan naman dito pag na-confine mga kabibi, hindi na po nagdadala ng mga sariling damit kasi mabusisi pag naglalaba ka. Ikaw, kukunin pa sa pamilya mo doon sa ospital, tapos lalabahan mo pa, di ba? Mas maganda pa doon na lang sa hospital kasi mas nakakamura ka pa, tapos hindi mabusisi. Doon nakasama na doon, pag naghubad ka, doon pang palit ka, babayaran mo na lang. Ang alam ko doon sa hospital namin po ay 170 yen. Bali, mga barya-barya lang, 170 yen every palit mo ng pajama. Ang alam ko po doon sa kasi tinatrabaho akong hospital po mga kabibi, ay sa isang araw po yan, ay counted na yan 170 yen ang bayad sa pajama sa hospital. Kung sa baga 17 yen, parang $2 mahigit every day. Kung sa dollar, ika-counted mo sa dollar, parang ganun ang pajama. Tapos nakalagay doon mga pajama, pagkain, kung magkano ang pagkain mo sa isang araw. Tapos lahat-lahat na yan, may total doon ng bill sa hospital. Bali po ang bayaran mo doon, meron na po doon nakakat sa baba na kasi 30% ang bayaran mo, di ba? 10 lapad ang bill mo sa hospital, di ba? Ang babayaran mo po doon mga kabibi ay 3 lapad lang po. Yun lang po ang babayaran mo. Example lang yan sa akin kasi ang babayaran mo sa Medicare dito sa hospital kasi 30% talaga ang babayaran mo. Parang ganun lang, bayad ka ng 3 lapad kasi ang bill mo 10 lapad, di ba? At hindi mo pwedeng wala sila ditong katulad sa atin sa Pilipinas na maglalagay lang total ganyan, tapos hindi sinasabi yung yung binabayaran mo doon. Wala, di ba? Basta total lang sinusulat doon sa atin sa Pilipinas, di ba? Dito kasi nakasulat talaga lahat kung magkano yung gamot, magkano yung confine, magkano yung pajama, magkano yung pagkain. Kasi dito ang hospital sa Japan mga kabibi, kahit saan kang hospital dito sa Japan, once na na-confine ka, talagang may pagkain, tapos ang sarap ng pagkain nila dito tuwing umaga. Pang umaga rin ang pagkain, mayroong first milk, tapos may itlog, tapos ganyan. Minsan naman may sabaw, ganyan. Parang pang talagang kung mag-request ka ng tinapay, pwede rin yung tinapay, ganun sa umaga. Pag tanghali naman, medyo parang mabigat din yung pagkain sa tanghali. Medyo parang may karne, parang may sabaw, ganyan, kanin. Basta kumpleto siya mga kabibi. Yan ang mga favorito ko dito sa Japan. Tapos kung gusto mong bumili meron kang gustong bibili ka mag-request ka ng inumin, dyan sa loob mismo ng building sa hospital dito sa Japan, ay nandoon na po lahat yung mga maghuhulog ka ng pera para po lalabas yung mga inumin, mga juice, mga kung ano-ano. Nandoon na po sa loob ng hospital po mga kabibi. Hindi mo na kailangan na lumabas ka doon sa karsada para bumili ka ng pagkain. Hindi po. Nasa loob lang po ng building ang bilihan po ng tawag dito, yung mga juice, mga kung ano-ano. Nandoon po sa loob. Tapos bibili ka, nandoon na sa loob yung bibili ka ng mga tsinela, sapatos, yung mga pwedeng gamitin sa sa hospital na gusto mong gamitin. By the way mga kabibi, meron na rin lahat-lahat sa hospital, meron na yan. Meron na doon kumpleto sila. Kaya lang, meron naman kasing ibang pasyente na gusto rin nila mag-iba yung suot nila, di ba? Meron din doong tindahan sa loob ng building mismo. Bibili ka doon sa mismong building mismo doon sa baba, 24 hours doon. Pag baba mo doon, mamimili ka kung anong gusto mong suotin. Pero yung talagang bagay sa hospital na na-confine ka, bagay doon na isuot mo yung pansapatos mo or tsinelas. Kumpleto na doon mga kabibi. Kumpleto sa pagkain, kumpleto sa mga sapatos, kumpleto may shampoo, may sabon sa katawan, may panghilod sa katawan. Kumpleto na lahat talaga mga kabibi. Kaya ang mga gustong-gusto ko dito sa Japan, yung Medicare nila. Dahil ganun ang sistema dito nila sa Japan mga kabibi. Ang sistema nila dito sa sa hospital nila mga kabibi. Tapos ko pa sa inyo, ipaliwanag ko po sa inyo. Bali po ang Medicare po dito sa
Japan, mga kabibi, pag once na mayroon kang card, may card naman talaga yan, parang card, yung Medicare. Pag once tuwing punta ka ng hospital, kukunin nila yan, titingnan nila yan, tapos isasaksak nila yan sa computer kung talagang hindi ba yan na anong tawag dito, yung na-expire. Kasi may expiration po yan na halimbawa hindi ka na nagtatrabaho tapos ginagamit mo pa, bawal yun bawal yan dito sa hospital bawal yan dito sa Japan pag once na hindi ka na nagtatrabaho tapos na erase na yung pangalan mo, wala ka ng Medicare at pwede kang mag-apply ng ibang Medicare sa City Hall naman, parang private, parang ganun. Pero pag once na nagtatrabaho ka, mayroon kang Medicare sa company. Pwede po yun. Pero pag hindi ka nagtatrabaho, kung kunyari nag-aano ka lang, yung parang nag-part-timer ka lang, pwede ka humingi ng Medicare sa City Hall ka hihingi. Doon ka, bibigyan ka nila ng card. Ibang klaseng Medicare po yun. Pero pareho lang ang gamit doon sa magkasakit ka. Lahat ng klaseng sakit na gagamit mo rin talaga yon. Hindi yun na kung mayroon kang Medicare, pakita lang na mayroon kang Medicare pero hindi nagagamit sa sakit ginagamit lang sa mga lagnat-lagnat. Wala po ditong ganon sa Japan, mga kabibi. Lahat po ng sakit ng klaseng sakit dito ng Medicare mo, nagagamit po yun sa lahat ng klaseng sakit. Yun nga lang, pag nagbayad ka doon ay kailangan magbayad ka ng 30% ang babayaran mo. Tapos mga kabibi, hindi pa tayo tapos doon sa Medicare. Ngayon yung Medicare na yun at nasabi ko sa inyo noon na pag once na magpapacheck up ka, kukunin nila yan every month yung number ng Medicare. Tapos pag once na nagbayad ka ng bill ka doon, meron kang bill sa hospital, automatic na po yun na doon yung company doon sa card mo, sa Medicare mo doon, na automatic na po yan doon sa sila na po ang magbabayad doon. Bali ang babayaran natin ng cash, yung bill natin dito sa hospital, yung 30% lang. Sa kanina, sinabi ko kanina na pag nag-bill ka ng 10 lapad, 3 lapad lang po ang bayaran mo. Iyan lang po ang babayaran mo sa sarili mong pera. Ayun na. Nakuha ba niyo? Oo, di ba? Tapos, yung pangalawa, dito na tayo mga kabibi. Ang pangalawa kong nagustuhan ay tungkol po sa lifestyle dito sa Japan. Yung pagkilos-kilos mo na komportable ka sa pagkilos-kilos. Kung sabaga, lahat ng klase mong buhay dito sa Japan, ang pagkilos-kilos mo. Halimbawa, katulad ng meron kang ipapalo up, tawag ka sa City Hall, ini-entertain ka nila kaagad. Una, yun. Tapos pangalawa, pag meron kang problema na halimbawa yung meron kang package kung saan galing, pinapalo up nila kaagad yun. At isa din yun yung tungkol sa mga sulat-sulat, tungkol po sa package, na nila, natitrace up nila kaagad yan. Hindi yan kagaya sa Pilipinas na pag nawala yung package mo, wala na, hindi mo na pwedeng matrace up. Binubulsa na yun, di ba? Yan sa Pilipinas. Pero dito sa Japan po, hindi pwede yung igaganon yung itatago-tago ang package dito. Natitrace up po nila at nalalaman nila kung saan banda ang bagahe mo, bakit hindi po yun na-i-deliver. Oo, nakikita yun. Yun ang gustong-gusto ko na sinasabi ko na komportable ako sa pagkilos-kilos dahil lahat po ng problema mo dito, natitrace up nila kaagad. Tas ito na sasabihin ko na lahat-lahat ito. Dito po sa Japan, mga kabibi, kahit sabihin mo pa dito na kung saan-saan kang nakatira ng mga baryo-baryo na bundok talaga. Hindi naman talagang bundok na bundok talaga. Baryo lang. Yung maliit na town ang sinasabi ko sa inyo. Bawat town po dito sa Japan po, mga kabibi, ay siguro nasa mga 20 minutes or 30 minutes. 20 minutos o 30 minutos ang gilayon sa kanang town bitaw. Inana siya sa mga taon din sa Japan. Ngayon, bawat town dito, bawat baryo po dito, mga kabibi, depende po sa baryo kung ilan ang populasyon na tao. Kung halimbawa, ipalagay natin na dito sa kabilang town, napakaraming population, maraming tao, maraming tindahan na 24 hours.
walang sirado ang tindahan. 24 hours po na tindahan na gusto kang bumili ng ice cream, gusto kang bumili nandoon lahat-lahat ng mga pag nagutom ka, pagbaba mo sa bahay, mag-hiking ka, hindi mo na kailangan na magdala ka ng sasakyan. Dahil nandiyan lang sa tabi, lalakarin mo na lang. Teka lang muna, lalo na ngayon mainit-init, diba? Tuwing alas 10 ng gabi magugutom ka. Teka lang muna, pupunta ako doon sa tindahan, bibili ako ng ice cream, bibili ako ng tinapay. Mag-hiking ka. O mag-isa ka lang. Tapos ang liwanag. Tapos hindi ka matatakot na pagbabantaan-bantaan ka dyan, baka mamaya may taong nagsilip-silip sa'yo. Ay, naglakad si Ate Bibi, oh. Ay, anuhin natin yan, baka may pera yan sa bulsa. O ganun. Wala ditong ganyan sa Japan, mga kabibi. At pagbalik mo, parang exercise ka lang, naglalakad-lakad ka doon, bibili ka ng tinapay. Diyan. Bawat baryo dito ay may mga tindahan na 24 hours. At bukod pa dyan, mga kabibi, meron pong mga sariling-sariling hospital. Bawat baryo. Nakuha nyo? At halimbawa, mayroon kang lagnat, nilalagnat ka ng 40. Ang lagnat mo, grabe yung lagnat mo, napakainit mo, pwede kang umano doon. Tapos tatawag ka lang doon, i-entertainin ka kaagad. Ano nangyari? Sige, susunduin ka namin. Sinusundo po dito sa Japan. Puntahan ka sa bahay, lalo na pag ugod-ugod ka na, hindi ka na pwedeng mag-drive ng sasakyan, di ba? Susunduin ka nila. Dito, mayroong sundo dito po. Lahat ng baryo dito, ganun po, mga kabibi. May tindahan na 24 hours, tapos mayroong hospital na maliliit na hospital. Hindi naman kaano yun. Meron ding hospital dito sa mga baryo-baryo na hindi nilalagyan ng doktor kasi po ay mahal ang bayad ng doktor, ang budget. Ang ginagawa po nila, mga nurses lang po doon, yung mga veteran na nurse, na mga maaalam na nurse. Yun po ang nag-entertain sa mga maliliit na sakit. Lagnat-lagnat lang at mayroon kang sinat, mayroon kang bakit bumukol ito. Anuhin nila yon. Halimbawa, hindi nila kaya dito sa lugar mo, dito sa baryo na paano pagtingin yung sakit mo na may bukol ka, ganun-ganun. Tatawag sila doon sa malaking hospital doon sa city. Tatawag sila doon na pakiano to si so-and-so dahil grabe ang lagnat hindi talaga bumababa at yung bukol niya dadalhin ka nila doon at mayroong sasakyan talaga sa gobyerno. Wala ka pong problema na ikaw maghahanap ka ng taxi. Hanap tayo ng taxi kasi ugod-ugod ka na, hindi. Pag mayroong ka sasakyan, pag ugod-ugod ka na, hindi ka na pwedeng makapag-drive, di ba? Oo, meron silang sasakyan dito, mga kabibi. No problem at wala pong bayad. Kasi unang-una, yung binabayaran mo doon, kasama na po doon sa bayad mo sa mga buhis dito sa Japan. Tuwing street, kung saan ka nakatirang street, may bayad po ng buhis. Meron ka pang bayad dito sa buong Hokkaido. Ang Hokkaido, ang tawag dyan sa atin, Mindanao. Ang tawag doon. Buong Mindanao, nagbabayad ka ng buhis, nagbayad ka ng tax. Doon po yun kinukuha ang pera na yun para po gagamitin sa mga susunduin sa mga sasakyan sa gobyerno. Yun po ang ginagamit nila dito sa Japan. Kaya kailangan dito, dapat lang talaga kailangan dito na magastos talaga sa tax. Magbabayad ka sa tax dahil lahat po dito ay gumagalaw sila. Mayroon silang mga truck, mayroon silang mga service tungkol po. Susunduin ka nila. Hindi po kailangan na maghahanap ka pa ng taxi. Papara-para, ay, may taxi kasi may sakit na ko. Ay, tricycle. Ihatid natin tapos, ay, hintuin ka ng pulis dahil saan ka pupunta? Parang ganun. Wala po dito sa Japan ng ganun, mga kabibi. Tandaan nyo yung sinabi ko, walang ganun dito. Lahat dito ay puro pinapalakad sa gobyerno. Meron po silang service. Sa pangalawa, hospital, meron silang tindahan, o nakita na nyo, yun ang komportable ng pagkilos-kilos, di ba? Dito lang po tayo sa baryo. Tapos pag grabe yung sakit mo, dadaling ka sa city. Tatawagan dito yung malalaking hospital doon na pinaka-well known doon. Susunduin ka na naman sa service sa hospital. Meron pang service na helicopter. Oh, no problem about that. Meron pang helicopter. Depende rin sa hospital kung talagang mayaman ang high class ang hospital. Meron talagang sariling helicopter. At may sariling doon sa ibabaw ng sa atop ng building, meron doong paradahan ng mga helicopter nila. Tapos ito na, iyon. Pangatlo, yung sinasabi ko doon sa komportable yung pagkilos-kilos, merong mga city hall. Bawat baryo dito sa Japan po
20 minutes lang, 30 minutes lang ang lagyo, merong City Hall. At tatawag ka sa City Hall, magpapatulong ka kung ano yung problema mo, pupuntahan ka sa bahay, kung anong gusto mo, punta ka sa City Hall, kakausapin ka nila ng private, ano ka nila sa kwarto, kakausapin ka anong problema mo, anong anuhin mo, may sakit ka, mga ganun. Hindi mo kayang magbayad sa hospital, ganyan, paano to? Pwede kanila tutulungan kanila mga kabibi, hindi kanila pababayaan. Yun ang ano kong ibig sabihin sa komportable sa pagkilos-kilos dahil may City Hall, mayroong tindahan na 24 hours, tapos mayroong hospital. Maliit nga lang yung hospital dahil baryo, di ba? Oo, yun. Natapos na tayo doon sa komportable sa pagkilos-kilos. Tapos yung pangatlo naman mga kabibi, tungkol po sa residence certificate. Ngayon yung residence certificate mga kabibi, yung tawag dito sa salitang Hapon ay Juminho. Juminho ang tawag sa salitang Hapon. Residence certificate, parang certification pag halimbawang mag-ano ka, halimbawa, di ba meron sa atin ng gano'n na hanapan ka ng where is your residence certificate, parang gano'n. Dito po sa gustong-gusto ko po dito yung residence nila dahil hindi po maaano ng imitation dahil alam mo kung bakit. Ang residence certificate nila po dito ay parang kung sabaga parang makapal na parang card. O parang card, hindi talaga yung akala mo yung parang papel na parang Xerox copy na papel. Dito po, ang makapal talaga, parang katulad doon sa titulo ko na makapal na parang card sa eskwelahan. Kung yung deed of sale ko nandoon sa kapatid ko, hindi pa sinauli. Yung deed of sale ko na talagang ang kapal siya na matigas. Parang ganun sila, ang ano nila dito, residence certificate nila. Napakaganda talaga. Nandoon po nakasulat ang residence certificate po nila mga kababy. Kung ano yung pangalan mo, ano yung nandoon nakasulat yung birthday mo, kung anong araw ka pinanganak, anong buwan ka pinanganak, nandoon nakasulat. Kung saan ka nakatira doon sa unang-una mong tinitirahan na baryo, nandoon po, naka-record po doon. Tapos dito ka, naka-record ka, nandoon nakasulat. Yun, malalaman mo, hindi ka pwedeng sasabihin mo ng imitation dahil naka-record talaga lahat mga kabibi. Yun talaga, believe talaga ako dito sa kanila. Doon ko napansin ko sa kanila na hindi ka pwedeng magtago-tago. Sa totoo lang, hindi ka pwedeng magtago-tago. Kaya dito, pag once na humingi ka talaga ng residence certificate, halimbawa, gusto kang magtrabaho, wala kang papel, hindi ka talaga tatanggapin dahil hahanapan kanila ng residence certificate. Sa totoo lang mga kabibi, hahanapan kanila ng residence certificate. Hindi pwedeng katulad ba na pansin ko sa ibang bansa na magtataka talaga po ako na bakit nagaano sila yung wala silang papel, yung bang tago ng tago, tapos lipat sila ng lipat ng lugar tapos pwedeng magtrabaho. Nagtataka po ako, hindi ko maintindihan anong ibig sabihin doon. Hindi ko maintindihan kasi dito po sa Japan mga kabibi, pag once na lumipat ka ng ibang lugar, yung kung saan ka dito nakatira, dadalhin mo po yung certificate mo tapos iparegistered mo doon sa nilipatan mo doon sa City Hall. Iparegistered mo yung pangalan mo doon tapos pag once na-registered po yan doon, kukunin mo yun, saka ka magtatrabaho, tatanggapin kanila. Hindi kanila tatanggapin mga kabibi na hindi ka na-registered yung baryo na yan. Kailangan magpa-registered ka muna bago ka magtrabaho. Diyan ako believe sa kanila mga ate bibi. Kaya pala sila, napansin ko sa kanila, pag once na nahuhuli dito lahat sa Japan, ang lahat ng mga nag-o-overstay dito. Pero mo, walang overstay dito ngayon sa Japan. Saan ka magtatanong ng ganon? Walang overstay dito sa Japan. Nahuhuli nila 100% mahuhuli ka pag once na mag-overstay ka. Pag once na overstay ka dito sa Japan mga kabibi, papauwiin ka nila sa sarili mong bansa. Hindi ka nila pwedeng tatanggapin dito. Papauwiin ka nila tapos bibigyan ka nila ng ticket. Oo, totoo yan. Hindi ako nagmamayabang sa inyo na ganon. Overstay ka, pwede ka magtrabaho, tapos tatanggapin ka sa kaibigan mo doon, pwede kang tumira. Katulad noon nung naranasan ko rin yan dito mga kabibi dahil matagal na po ako dito sa Japan, di ba? Maraming pong nag-aano sa akin dito na humihingi ng tulong na gustong tumira dito sa bahay ko kasi alam nila nag-isa lang po ako at saka maluwang na po itong bahay ko. Kahit nag-isa lang po ako dito, maluwang talaga at chance ko po na pwede ako
magpapatira. Pero hindi ako basta-basta ang magpapatira mga kabibi, dahil yung taong pag once na tumira dito sa akin, magpapaalam muna ako sa City Hall. At yung tao na yon, kung sino yung tao, hahanapan siya ng residence certificate. Dadalhin niya doon sa City Hall na katunayan na pwede siyang tumira dito sa akin. Kaya nagtataka po ako sa mga kakapwa ko po na Pilipina, meron pong gustong tumira dito po sa akin. Pwede yan, pwede akong tumira sa iyo dahil ano po yan, dahil basta bigay mo lang sa akin yung address mo. Hindi po ganun kadali. Hindi lang nila maintindihan dahil siguro ang isip-isip nila, ginagawa nila ang Japan na Pilipinas, na lipad ka ng lipad kung saang baryo nakatira, hindi ka nagpaparegister, di ba? Diyan sa Pilipinas, di ba pwede kang tumira dyan na walang pakialam, basta tumira ka lang dyan, tapos mag-apply ka kung saan-saan ng mga ano lang, susulat ka lang ng application form na mga ano, yung mga imitation, yung address ilalagay mo dyan. Dito po sa Japan, hindi ka pwedeng maggawa-gawa ng imitation ng address. Dito, pag once na mag-apply ka, before ka mag-apply dyan ng application form, hahanapan kang residence certificate. Tapos yung a-applyan mo doon, tatawag yan doon sa sa City Hall, kung itong tao na ba, tunay ba itong, dito talaga ba ito nakatira sa itong lugar na to. Tapos bago kanila tatanggapin. Hindi kanila tatanggapin dito sa Japan mga kabibi pag once wala kang residence certificate. Kaya nagtaka po ako dito mga kabibi na kasi meron pa akong kapatid sa Amerika. Yung mga naririnig kong sinasabi sa kanila, hindi ko maintindihan talaga. Nagtaka talaga ako na pwede silang lumipat, tapos magtatrabaho kaagad, tapos ang bilis nila makalipat-lipat. Dito sa Japan, talagang hindi ka ganun kadali makapaglipat-lipat mga ate baby dahil na mabusisi talaga. Mabusisi at saka dito sa Japan, ang style nila dito, pag once na palipat-lipat ka ng lugar, walang tiwala sa iyo ang mga Hapon. Wala silang tiwala sa iyo. Ibig sabihin doon na palipat-lipat ka ng baryo, meron kang problema sa sarili mo. Either marami kang utang doon sa baryo ng tinitirahan mo, kaya hindi ka na pwedeng tumira doon, marami kang utang, kaya umalis ka, tapos lipat ka na namang ibang lugar. Ganun ang isip nila mga kabibi. Tandaan nyo yung sinasabi ko, wala silang tiwala sa inyo pag once na palipat-lipat ka ng lugar. Kaya ako nag-iisip nga ako dahil ang anak ko wala dito sa lugar ko. Nandito ako, hiwalay kami, malayo yung lugar ng anak ko. Nag-iisip ako na gusto ko magkasama kami ng lugar ng town ng anak ko dahil gusto ko. Pero iniisip ko naman kasi mga kabibi dahil hindi ganun kadali na lipat ka ng lipat dahil ang mga Hapon, wala po silang tiwala sa iyo. Pag once na makita yung residence certificate mo doon, dito sa lugar na to, itong baryo ng so-and-so na baryo, isang taon lang siya dito. Dito naman itong lugar na to, 2 linggo lang siya dito. Tapos itong lugar na to, 1 buwan lang siya dito. Pag ganyan, wala talagang tiwala sa iyo. Hindi ka matanggap nila ng basta-basta na ganun. Wala silang tiwala sa iyo. At kaya yun ang unang-una na nasabi ko sa inyo. Kaya wala silang tiwala at unang-una, bagay lang yan pag ganyan ka. Kung ang napangasawa mong Hapon ay isa pong government employee na katunayan na parang palipat-lipat siya. Anong tawag dito? Yung palipat-lipat siya ng trabaho. Halimbawa, ditong City Hall na natutapos na destino siya ng ibang baryo. Parang ganun, pwede yan. Pero kung talagang ikaw na palipat-lipat ka, ayaw ko dito dahil ang pangit. Lipat ako doon dahil gusto ko dito. Ay, yun naman pala ang nilipatan ko, pangit. Lipat ka na namang ibang lugar. Ay, ang pangit ganun. Lalong walang tiwala sa inyo talaga. Yun ang masabi ko sa inyo. Kaya yun ngayong gabi na to, ang isabi ko sa inyo ng pinaka-favorite ko dito po sa Japan ay tungkol po sa Medicare at yung pangalawa ay tungkol po sa buhay-buhay na lifestyle na anong tawag dito yung masarap ang pagkaano sa pamumuhay dahil kahit saan ka na baryo dito, mayroong City Hall, mayroong hospital at mayroong 24 hours na tindahan. Yan ang sinasabi ko. Komportable ang pagkilos-kilos, yung pangalawa natin. Ang una, Medicare, di ba? Pangalawa, komportable ang pagkilos-kilos. Pangatlo, yung residence certificate. Yun ang pinag-uusapan natin ngayong gabi na to. At sana po hanggang katapusan, itong napanood nyo po, naintindihan nyo po yung buhay-buhay ko, no? Kung bakit ko po nagustuhan po dito sa Japan, mga kabibi. At sana nagustuhan po niyo yung video ko na tungkol po sa buhay-buhay dito po sa Japan. At
maayong gabi sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat kung napanood po niyo hanggang katapusan. At sana po pakiscribe naman at hanggang dito na lang po tayo. Maayong salamat at maayong gabi at good night sa inyong lahat mga kabibi. Thank you. Misunderstood how you got me so good and you tried to get rid of the mess. I take it back to the moment I showed you my scars. Was it worth it or is it a regret? Like July, summer sky, so divine, and this so high. You bring me to higher heights. You got me so stagnant.